Good day po sa inyo mga mahal po naming mga viewers. Welcome pong muli sa CSD. Good day din po sa inyo kapatid na Bernadette at kapatid na Jerly Ann. Good day din po sa iyo, kapatid na Frank, at sa iyo rin po, kapatid na Bernadette, at sa amin pong mga mahal na viewers. Maraming salamat po for always staying with us. Magandang araw din po sa inyo, Sister Jerly Ann and Brother Frank. At mga mahal po naming viewers, in all circumstances, we should always be thankful to God. Tama po. At sa sinabi pong iyan, ay atin naman pong ibabahagi sa kanila ang isa na namang magandang kwento ng ilan nating mga kapatid sa iglesia na iba't iba man po ang pagsubok na kanilang naranasan at ang mga sakripisyo na kanilang ginawa para po sa kanilang mga mahal sa buhay ay nananatili pa rin na mapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lalo na po sa kasalukuyang buhay natin ngayon, napakarami po talaga nating pinagdaraanan. Kaya ipakilala na po natin sa kanila ang ating mga kapatid. Alamin po natin ang kanilang kalagayan. Meron po kaming dalawang anak. Si Lian po is 9 years old. Siya po yung panganay namin at sumunod po si Richard Manuel. Siya po ay 5 years old. Ang expectation po is maging malusog po ang anak namin. Hirap po nung mga unang buwan, lalo na po pag tulog niya napakaikli po. Puyat po talaga ang laging kalaban ko nung inaalagaan ko siya. Unang anak po namin siya kaya hindi ko po may ikukumpara sa iba. 3 po ang anak namin. Si Russell po ang panganay, siya po ay 11 taong gulang. Ang sumunod naman po ay parehas pong babae. Mga unang buwan ng pag-aalaga namin, syempre excited kami kasi unang anak namin. Lahat ng pagmamahal, saya, siya una eh. Kaya lahat binibigay. Tawa lang siya ng taway. Nakikipag-interact naman sa amin. Mahilig po siyang maglarong mag-isa. Mga magwa 1-year-old po. Wala po siyang binabanggit na salita kahit mama, wala siyang sinasabi. Tapos pag binili ko po siya ng laruan, mas gusto niya pa yung karton, gano'n, kaysa doon sa binili kong laruan. Hindi rin po siya lumilingon pag tinatawag. Pero hindi ko pa po alam yung mga symptoms. Meron po siyang mga ayaw na damit na isinusuot. So nagtatanong po ako sa mga kaibigan ko, hindi ko po alam na may sensory issue na pala siya. Na nararamdaman, kailangan dapat itong particular lang na tela yung gusto niyang isuot. Noong 2020 po, nung siya ay 3 taong gulang, nalaman po namin na meron po siyang autism sapagkat nung minsan pong nagpa-check up po kami sa isang pediatrician at napansin po nung doktor na wala po siyang eye contact. Ni-refer niya po kami sa isang developmental pedia. Doon na po namin napagdesisyonan at napag-usapan po namin ng asawa ko. Actually, bago pa po kami dumating dun sa location ng developmental pedia, ang sinasabi ko na po sa asawa ko, ano man yung maging resulta ng check-up natin, tanggapin natin. Sa una po, totoo, mahirap tanggapin yung pagkakaroon ng ganong anak. Pero yun nga, sige, ang pinag-usapan na lang po namin, anong gagawin natin? Papa-therapy? Sige, supportahan natin. Yun, yung acceptance talaga yung doon, susi doon eh. Wala pong ibang kung hindi matatanggap ng magulang, sino pang tatanggap doon sa anak namin? Lumalaki siya, kala namin, ang galing, naglilinya siya ng mga gamit. Sabi namin, galing nito ah. Tapos, may mga sagot siya or mga activity na advanced pa sa edad niya. Kaya sabi namin, uyan, talino. Pero hindi pa siya nagsasalita. Wala siyang words. Masyado siyang malikot, makulit. Tapos nagfa-flap yung hands niya pag naglalaro. So, kala na namin sobrang saya lang pag gumaganyan. Tapos, meron din time na ang hilig niya sa bilog.
So, lahat ng bilog, gulong, bola, kahit anong object, ibig sabihin mo, oh, ito moon, shape of the moon. Ang sasabihin niya, crescent. Galing naman, crescent ang nasabi, hindi bilog or circle. Yung unusual niyang mga ginagawa pa, yung pagkain lagi nandito sa pisngi, na ang tagal kahit makatulog siya. Marami pong pagkakataon na pumasok sa isipan namin na parang may kakaiba po sa anak namin. Siguro po ako bilang ama na ang anak ko po lalaki, ang expectation ko, siyempre lalaki yan, medyo may delay. Wala kasi sa pamilya po namin na may ganun uri ng ano po kalagayan. So hindi po kami aware. Kung tawagin nga nila, autism po. So, nalaman po namin dahil po sa mga taong nakapansin, ang totoo po niyan, ibang tao po ang nagsabi sa amin na, lalo na po yung mga medical practitioner, nung nagpunta po siya ng Amerika, pinuntahan po niya yung mga kamag-anak po doon, na obserbahan po nila at sinuggest po nila na magpatingin po sa espesyalista para ma-confirm po kasi may na-obserbahan po silang kakaiba po sa bata. Kami po, nung tinitignan namin siya, yun nga po una namin napansin yung sa eye contact. Medyo hindi po siya ganon ka tumingin sa amin kapag kinakausap. At hindi po siya minsan nakikinig kapag ibang tao yung kumakausap sa kanya. Lalo na yung walang authority sa kanya. Pero later on, nung marami yung... Alam niyo po kasi bilang lalaki, lalo na sa amin, medyo denial ako eh. Yun ang totoo. Ako po yung last na nag-accept sa amin. Sa aming mag-asawa. Nung sabi nga nung asawa ko, magpatingin na natin. Ako po yung tumututo, sabi ko hindi eh. At pahin natin, wag mong madaliin. Hindi naman siguro ganyan. Pero deep inside ho, medyo na ano na ako nun. Meron ng kaba sa akin na paano kung ganun nga yung kalagayan niya. Nagkaroon po kami ng mutual decision po nung aking may bahay. Nagpanata po kami niyan. Sabi namin, una sa lahat, siyempre sumangguni tayo sa Diyos. Kung ito bang gagawin nating hakbang, mas makakatulong sa ating anak. So nagpanata po kami, tapos humiling po kami ng patnubay na kung kaninong doktor kami dapat lumapit. Yung sakripisyo, mas parang dinagdagan pa namin yung sipag namin para matugunan po yung pangangailangan ng anak namin. Tapos lalo po kaming lumapit sa Ama na nagbibigay ng lakas para makayanan namin yung pinagdadaanan ng anak namin. Unang-una po pinansyal. Napaka-mahal po ng therapy. Tapos yung doctor, pati school. Parang sa edad pa lang niya kailangan, para ka na nagpapaaral ng college. Saka po yung behavior niya nung maliit pa siya. Hindi po pwedeng, hindi ko kasama yung daddy niya. Kasi sa daddy niya lang siya sumusunod. Minsan, hindi pwedeng, kailangan pag magte-therapy, si daddy lang po ang maghahatid. Siyempre po, bibigyan siya ng oras. Bago pa po siya na-diagnose, alam namin may kulang na sa kanya. So, pinatherapy na po namin agad siya, kahit wala pa pong diagnosis ng doktor. Nung una siguro, nabibigatan po kasi, oo, sa una po pag nalaman po na may ganyan, may autism yung anak niyo, ng isang tao, malulungkot ka. Nakatulong po yung pagiging may tungkulin ko. May mga sakop po ako na pagka dinadalaw po namin sila. Nagsasabi po sila ng problema, kaya ibinabahagi ko po sa kanila yung karanasan namin sa pagkakaroon ng anak na may autism. So, sinasabi lang po namin sa kanila na magtiwala sa Diyos, manalangin, huwag pabayaan ng pagsamba. Manalangin sila, magkaroon sila ng pansariling panata sa experience namin sa samba sa pamilya namin. Di siya nagkukulang sa amin. Mahal na mahal kami ng Ama. Si
Si Lian po kasi yung anak namin na siya po yung anak namin na nagturo sa amin kung paano mas maging matibay sa mga problema. Sa experience po namin bilang mag-asawa sa pag-aalaga, sa pagtataguyod po sa anak namin, kay Lian, nandyan po ang pagsamba, nandyan po ang Diyos. Lalo pong tumibay ang pananampalataya namin sa Kanya, sa pangunguna po ng pamamahala. Alam po namin kung ano po yung direksyong tutunguhin namin. Siyempre po, ibinibigay namin yung mga pangangailangan, tas yung oras namin. Tinutulungan namin siya kung yung life skills para matuto siya pong gumawa para sa sarili niya. Tapos po, nagkukonsulta po kami kung ano pong dapat. Nagbabasa para kung paano po mag-alaga ng kagaya niya. Saka po, yung pagmamahal po. Habang lumalaki po siya, lalo po namin siyang minumulat sa mga pagsamba. Makapangyarihan po ang Diyos. Siya na po ang gagawa ng paraan sa mga panata po namin. Ipinagpapanata po namin yung kalagayan niya. Tanggap naman namin, mawawala tayo sa mundong ito. Ang panalangin ko lang po sa Ama, lumaki ang anak namin sa loob ng iglesia. Merong mga ngalaga po sa anak namin sa loob ng iglesia. Andyan po ang ibang mga kapatid na tinatanggap po at kilala naman po sila ng mga kapatid, mga may tungkulin. At unang-una na rin po, meron pong pamamahala sa loob ng iglesia. Yung actually po yung sakripisyo na pag-alaga ko sa kanya, yung nalaman na namin na meron siyang kapansanan. So, yun yung mas tinutukan namin na nagbigay ako ng tripling oras para lalo siyang subaybayan, lalo siyang turuan, tsaka lahat ng mga galaw niya, yung nilalahad mo, parang sabi kasi ng doktor niya, kailangan parang narrator ka ng buhay niya. Kahit example, aakyat siya ng hagdan, o going up the stairs, tapos o kaya kakainin siya, go to your mouth, open wide, ganun. So, tapos sa therapy po, yung afternoon, yung teacher, sasabihin sa akin paano yung pinaggawa nila. Gagawa na ako nun, kukumpuni na ako ng mga materials. Yung iba bibili, yung iba mahal, kaya kailangan kukumpunihin ko. Tapos, ginagawa namin sa bahay. Talagang tuwing pagising, kaya pagtulog, maya-maya, nire-recap ko lahat ng pinag-aaralan namin. Nung di ko pa po alam na meron po siyang kapansanan, nag-handle po ako ng food business, yung food catering or food tray. So, medyo yun yung na-less yung time ko sa kanya kasi talagang tuto ka sa pagkain, delivery, pagluto. So, nung nalaman ko na gano'n ang kalagayan niya, tumigil po ako. Kaya po talagang tutok sa kanya. Dati, maselan po ako sa bahay. Lagi akong gawain bahay, talagang pulido. Ngayon, kahit magulo na yung bahay, mamaya ako nagawin yung ibang bagay, siya lang yung lagi kong uunahin. Yung asawa ko po, siyempre, bilang babae, talagang malungkot po yun. Ang totoo, talagang naluha po siya. Malungkot. Kahit po ako, malungkot ang damdamin. Pero sa akin po, ang totoo, hindi ko pa rin natanggap. Kahit nakita ko po yung diagnosis, sabi ko, hindi, baka pwedeng magkamali yung doktor eh. Pwede tayong mag-second opinion. Baka naman sa iba yung sabihin ng ibang doktor. Totoo, hanggang pagtulog, paggising, iniisip ko, sabi ko, totoo ba yung nabasa ko? Totoo ba yung narinig namin? Kumbaga, ako po yung talagang nagre-resist. Sabi ko, ay, hindi yan. Ang totoo, pinayuhan nga po kaming kumuha ng PWD na ID. Lahat po ng nakikita ko, nakakausap, pumupoint po talaga sa tanggapin mo. Kaya po ako, nagpapanata din ako, may pansarili akong panalangin. Pero for some time, kung tinititigan ko yung anak, sabi ko, baka may dahilan ng Diyos, kaya tayo binigyan ng gantong anak. May gusto siyang iparating sa atin, may gusto siyang ituro sa ating mag-asawa. Nakikita ko po yung asawa ko na talagang nakita ko kung gaano yung sakripisyo niya magsimula po nung pinagbuntis.
isinilang yung bata. Pag nililingon ko yung mga bagay na yun at nung humiling kami sa Diyos na, ayun nga, bigyan kami ng anak, biyaya to galing sa Diyos. Kung ito man ay pagsubok sa amin, tatanggapin ko to ng maluwag sa loob ko. Unti-unti natutunan namin siyang, natutunan kong tanggapin yung kanyang kalagayan at naging mapagpasalamat kami sa Diyos at nagkaroon kami ng anak na mapagtutuunan namin ng atensyon at mapapalaki namin. Sumampa po kong diakono at ayun din po, nagkaroon po ng karapatan na makapagpahid ng langis. Sinikap po namin na unti-unti, sabi ko, baka ito yung calling talaga natin na baka sa lokal natin o baka sa mga kakilala natin na mayroon ding katulad na kalagayan na anak, maging instrumento tayo na makatulong din sa kanila. Nung nalaman ko may kapansanan siya, yung tumutong po ako sa tungkulin kong pagka-diakonesa. Kasi yung pinanata, sinabi ko sa sarili ko na kailangan gumaling yung anak ko. Kaya tutungkulin ako na masigit pa. Una ko kasi lumaki akong panalapi. So, sabi ko, siguro pag nag-diakonesa ako, mapahirang ko ng langis yung anak ko. Yun yung ginawa naming panata ng asawa ko. Maganda po yung improvement ng anak ko. Dahil po dun sa pagpapagal, sakripisyo na ginagawa namin sa tungkulin po. Lahat po sakripisyo na ginagawa namin para po sa kanya. Pati po yung magkaroon ng kapatid. Lahat po ng bagay na pinaplano namin sa pamilya namin. Dahil po dun sa panganay na anak namin. Hanggat maaari po, naglalaan po kami ng oras na sila po ay mailabas, maipasyal. Ako po talaga medyo nag-guilty ako dun kasi lalo na po nung tumigil po ang aking may bahay sa pagninegosyo dahil sa kinakailangan po talagang matutukan eh. Mapalad nga po kahit papano, nagkakaroon ako ng oras na, lalo na nagkaroon ng pandemic, na namamalagi sa bahay. So, nagkaroon po kami ng lalong oras sa mga anak. Yung pag alinga mo sa mga anak mo, yung paglalaan mo ng panahon sa kanila sa pagdadala ng tungkulin. Ako po mismo ang saksing buhay. Ikukwento ko po kung paano namin itinaguyod yung tungkulin namin sa kabila po ng lahat. May time din ng nanay laging may time na papagod, umiinit ulo, hindi mo mas nasa jamisa na papalo. Pero po, pagtapos nun, pag nakatapos na ang buong araw, may oras na yakapin ko sila, tapos lalaruin ko sila. Sakripisyo na namin ng asawa ko, kahit pagod tuwing Sabado, nakapag-attend sila ng Children's Worship Service ng PNK. Kahit pagod din yung mga bata, kailangan makasamba sila. Kasi gusto ko matutunan nila na paglaki nila, lumalaki silang naglilingkod sa Diyos. Kahit po sa kalagayan ng aking anak na si Russell. Yun yung gusto kong natutunan niya, sumamba na sumamba po. Yung pagmamahal ko po sa kanila. Ang pagiging magulang po talaga isang mahirap na gampanin. Lalo po itong nagiging challenging kapag meron pong anak na may special needs. Pero kapag meron pong acceptance ay nagiging magaan po ito. Sa kabila po ng kanilang mga hinarap para lamang po maitaguyod ang kanilang mga anak na may special needs, ay positibo pa rin sila sa kanilang buhay. Ano po kaya ang dahilan at hindi sila pinanghinaan ng loob? Pakinggan at panoorin po natin silang muli. Sa ngayon po, bilang mga may tungkulin po sa loob ng iglesia, ang aming sambahayan po ay payapa pong nakapamumuhay sa kabila po ng mga pagsubok na dumadaan po sa amin. Payapa po namin na itataguyod yung aming paglilingkod, mga pagtupad, yung aming mga pagsamba. Si Ate Lian po ay mas nag-improve na po yung waiting time niya kumpara sa dati. Hindi na po siya masyadong naiinip. Marami na rin po siyang words na nasasabi. Hindi nga lang po siya conversational, pero
nasasabi na po niya in one word or two word yung mga gusto niyang sabihin or nararamdaman. Yung pong bunso naming anak, malaking tulong po sa atin niya. Minsan siya po ang nagtuturo ng mga words, pati sa school, inaalalayan niya si ate niya para magabayan niya at malaman ni ate yung mga dapat niyang gawin. Napakahilig po ni ating mag-color. Ang galing-galing niya pong mag-mix ng mga color. Mahilig din po siyang mag-swimming. Natuto na nga lang po siyang mag-swimming sa sarili niya. Tapos sa school po, nag-excel po siya sa painting, sa coloring. Saka po yung mga teacher niya, gusto na rin po siyang ilagay sa inclusive or Inclusion. regular school para po mag-improve pa po siya lalo. Nakatulong po sa amin at kay Lian po yung mga pagsamba po, lalo na po yung mga pagsamba ng kabataan. Kapag ka Sunday po at nakikita niya na po kaming nagbibihis, nauna na po rin siyang bumaba at nakabihis na rin po siya ng pangsamba niya. At pag nasa kapilya na po siya, nasa dako na po siya ng pagsamba, nagkakaroon na po siya ng interest doon sa ginagawa po niyang pagsamba. Nakatulong po yung mga therapist niya. Mas matagal na po siyang nakakaupo sa oras ng mga pagsamba. Masaya po kami nung malaman po naming meron pong itinatag ang pamamahala na samahan para po mangalaga at magsinop din po sa mga kapatid natin na mayroong special na pangangailangan, gaya nga po ng mga may autism, may mga ADHD. Yung CSD po na Christian Society for the Deaf. Malaki po ang naitulong ng CSD sapagkat hindi lang po kami bilang mga magulang yung tumutulong sa anak namin para maging isang mabuting tao, maging isang mabuting Iglesia ni Cristo. Nariyan din po yung samahan. Napakasaya po namin na may tinatag na samahan para sa kagaya naming mga magulang. Namimit po namin yung mga kagaya namin na may ganun din po palang kalagayan. Yung mga anak po namin, nagkakaroon po sila ng socialization. Nagugulat po kami na kaya nilang gawin yung mga pinapagawa sa kanila sa activity na yon. Nakikita namin na napakasaya nila. Gayon din po kaming mga magulang. At nananabik pa po kami na sana po sa na marami pa pong ganong pagtitipon ng aming madaluhan. Tapos po, meron po silang tinatag po para hindi lang po sa mga anak namin, pati din po sa mga caregiver, sa parents, na special day para matreat namin yung aming mga sarili. Nagkaroon ng games, may free massage, Salon. may free salon, haircut, at meron pa rin pong mga free na mga dress. Naramdaman po namin na hindi lang po kami na mga magulang nila yung mga ngalaga sa aming mga anak. Nariyan po ang ating tagapamahalang pangkalahatan na nakasuporta din po sa amin at sa aming mga anak. Sa awa at tulong naman po ng ating Panginoong Diyos, sa kabila po ng mga pinagdaraanan namin sa buhay, maayos naman po ang aming pamilya. Kami po ay masiglang nakapaglilingkod, lumalaki naman po ng maayos yung mga bata. Lalo siyang nagiging responsible yung ginagawa ng mga therapist kasi hindi ko alam kung paano nila nagagawa na may mga masabing salita yung mga bata doon. Pero malaking tulong po na nagagawa na niya yung mga dapat yung magawa na ginagawa ng mga normal na bata. Tapos, nagiging katuwang ko siya sa bahay. Hindi siya mahirap turuan. Kita ko magaling siya sa art. Magaling siya mag-drawing, mag-paint. Kahit sa computer, magaling din siya. Minsan nga, nanonood lang siya ng YouTube. Tapos, ililipat lang niya ng ibang program. Pina-follow niya. Kaya kahit parang nagsi-self-study siya, minsan inoobserba namin siya sa malayo kung ano yung ginagawa niya. Pero syempre,
maganda kung mas matutukan pa namin na ma-enroll siya. Sa pag-aaral niya, lahat ng mga guro naman niya sabi sa kanya magaling siya sa academic. Una nga, baka biro lang or tsamba lang, pero nung nilipat din namin siya ng ibang school, ganun din yung sinasabi ng ibang guro niya. Kahit sa tutor, sabi ko, magaling nga. Kasi pag nag-aaral siya, concentrate siya, talagang tutok siya. Ang anak po namin, alam niya kapag araw ng pagsamba, gabi pa lang, excited yan. Kami po natutuwa kasi dahil yun na rin po yung naituro po sa kanya, nakalakihan niya na talagang kailangan niyang gawin. Excited po siya, hindi lang sa school, lalo na pagsasamba kasi doon sa pagsamba ng kabataan, lalo ngayon, hindi lang after nung pagsamba, meron pang mga activities. Minsan may mga art at nabigyan na recognize pa siya. Kaya natutuwa po yung anak namin. Yung nagkaroon po ng programa dun sa mga differently abled. Kasi noon meron na po tayong tulad nga po nung sa CSD para sa mga deaf. Nung nagkaroon po ng pagkakataon na ma-recognize yung mga may batang autism, siyempre dahil kami po may anak na gano'n, natuwa po talaga kami at nagkaroon po kami sa distrito. After po no, nagkaroon po kami sa central, nilingap po yung mga bata, tapos pati po yung mga magulang, binigyan po ng gabay para sa pagpapalaki po doon sa gantong mga batang may kalagayan katulad nila. Kami po mismo ang nag-a-advocate na ito kailangan samahan ito talagang binigyan tayo ng pansin ng pamamahala. Parang privilege sa amin na ayun, na-recognize tayo ng ating namamahala, nagkaroon ng ganitong mga programa, pinagsimikapan na laanan ng panahon. Lalo nung nakita namin nagpunta kami sa museum, sabi ko talagang inayos nila yung museum para makater lang yung event para sa mga differently abled. Sobrang sabi ko, ito yung effort na talagang binigyan ng pansin, pagpapahalaga yung mga bata at mga magulang ng mga batang may ganong kalagayan. Hindi lang po masaya na panatag, masasabi kong panatag na napakapalad natin, tayo Iglesia ni Cristo, nagkaroon tayo ng, hindi lang tayo Iglesia ni Cristo, tayo pa yung mga may tungkulin. Tapos, meron tayong mapagmalasakit at mapagmahal na namamahala na naglalaan ng ganitong mga proyekto. Kaya nung nakikita namin talaga yung mga bata doon, na-feel ko safe yung anak ko. Ito yung kalingang kailangan talaga. Suporta na kailangan ng mga bata at ng mga pamilya. Nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa pagpapatibay niya po sa mga aktibidad tungkol po sa mga kapatid na may special needs. Sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, maraming salamat po. Hindi niyo po kami pinababayaan. Lubos po kaming nagpapasalamat. Pinagkakaloob pa rin po ng ating Panginoong Diyos ang aming mga pangangailangan. At pinagkakaloob din po yung tibay ng pananampalataya. Nagpapasalamat po kami ng buong puso sa proyekto na binibigay niyong oportunidad para sa aming mga anak na may kapansanan. Malaking bagay po ito sa aming lahat dahil po sa mga ganitong paraan, makakapaglingkod sila at higit sa lahat, unti-unti matutunan nila na kailangan nilang lumapit sa Diyos upang tulungan at gabayan sa araw-araw nilang buhay. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos at ginagamit po ang kasangkapan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, sa pagkalinga at paglulunsad ng mga aktibidad ng Christian Family Organizations. Hindi po matatapos na magpasalamat at manalangin sa ating Panginoong Diyos na sana patuloy pa pong gabayan ng ating namamahala, ang buong iglesia na makalinga po yung mga pamilya na kagaya po namin na may ganitong kalagayan po ang anak.
Napanood po natin ang pagmamahal at dedikasyon ng mga magulang na may anak na may autism. Kapag ang Panginoong Diyos ang ating sandigan, tuloy-tuloy po ang pag-asa at pagpapasalamat. At dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa mga differently abled person, mas may gabay, suporta at inspirasyon para sa kanila. Kaya kahit ano po ang mangyari, piliin pa rin po nating maging mapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nais din po namin kayong patuloy na imbitahang daluhan ang mga aktibidad ng CSD na malapit po sa inyo. Ganon din po, ipinag-aanyaya po namin sa inyo na patuloy po ninyong panoorin ang programa nating ito tuwing linggo po, dito po sa INC TV. Maraming salamat po sa inyo, kapatid na Jerlian at kapatid na Bernadette. Maraming salamat din po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Frank at kapatid na Bernadette. At sa mga nais pong mag-aral at matuto ng sign language, i-download nyo lamang po ang aming app available through Android and iOS. Nasa 8,000 words po ang pwede nyong matutuhan sa app na yan. At para po kayo ay patuloy na maging updated sa mga events and activities ng CSD, i-follow nyo lamang po ang aming Facebook page. Gayon din po, i-follow nyo po kami sa Instagram. Just type CFO_CST. At kung meron po kayong na-miss na episode ng CST, ay mag-subscribe lamang po kayo sa aming YouTube channel sa Christian Family Organizations/Christian Society for the Deaf. And don't forget to like, subscribe, and share our posts too. Para naman po malaman ninyo ang iba't ibang aktibidad ng mga kapatid po naming deaf at ang mga proyekto para sa kanila, ay i-search nyo lamang po ang website ng Iglesia ni Cristo para rito. Just type signlanguage.iglesianicristo.net. Sa aming mga kababayang deaf at sa inyong pamilya, sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang nilikha para sa inyo. Ito po ang Christian Society for the Deaf.